Hi guys! Welcome dito sa The Sun of Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Oh. Ace of Wands, there is a new beginning and may growth. Magsimula na maging active yung buhay mo. Fiery, full of energy, full of activity. You're passionate, on fire, fiery ngayon. Umapoy yun. Parang biglang lumabas sa ilalim ng lupa. You know? And napaka driven mo, excited to start something new, to take action, no? To pursue your goals. May magsisimula na there's growth. Ano yan? Ace of Wands dyan. Related saan? Naging active yung buhay mo eh. May mga tatargetin kang goal. Meron kang mga sisimulan, maging active ka na, maging napaka-strong mo din, napaka-fiery, napaka-passionate. May mga ihihit ka na goal o target o pwedeng travel din to, no? Panay ka travel or else there are sudden messages na paparating sa'yo or may mag-message sa'yo or else there is a communication na parang tuloy-tuloy na communication na active yung communication with your person na mag-take na action or with your person maging active na basta there's active, maging active yung buhay mo, mayroong part or area ng buhay mo o lahat ng area ng buhay mo maging active. So yan, ano pa ang energy mo? I feel it in my finger, I feel it in my soul. Na, 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 na. Ten of Wands and Judgment. May baggage ka pa yun. Pero clear naman judgment mo. Wala nagka-cloud sa judgment mo. Pero may mga baggage. Baggages. Galing sa saan? Mga tao. Pwede talang pa to. Right ba to? In reverse. Hindi galing sa mga tao. Ano yan? Resentment. Resentment yung baggage. Resentment. Meron ka pa mga resentment. Na hindi na bitaw-bitawan. Kailangan i-release yun, yung mga resentment na yan. Kasi para gumaan yung pakiramdam mo, wala ka ng mabigat na dala-dala. So you need to forgive. Mahirap talaga mag-forgive guys, lalo kung nung sinarantado ka, lalo na kung yung ano talaga guys, yung ginagawan ka ng unfair and injustice. Lalo kung ginawan ka ng yung alam mong umiiral yung kasakiman nila at yung inggit nila, yung ganun ba. Tapos, ginagawa ka ng scheme and deceit dahil naiingit sila sa'yo dahil umiiral yung pagkasakim nila, gusto na kunin o angkinin ko anong gusto na angkinin sa'yo. Mga ganun ba kung meron ka. At talagang parang nakakapuot talaga. Yung mga ganun. O kung ano man yan, baka sa person mo, na meron kang resentment, pero kailangan choose to forgive na lang di ba? Para wala ka pating baggage at bigay na lang sa God lahat. Yan. Uy! Hindi ka na magtsatsaga sa kakaantay, Hindi ka na magtsaga kung ano meron ka ngayon na nagtsatsaga ka na punti o parang sinatsagaan mo lang dahil wala kang ibang choice na kundi magtsaga dyan o mag-antay, pwede din makakaalis ka na dyan Kumaga maaaring may mga opportunity nang papasok sa buhay mo na
Kunwari kung sa hanap buhay, kikita ka ng mas malaki, no? Kikita ka ng abundant, na maging abundant yung buhay mo. Or else, kung yung nag-antay ka ng person mo, baka may darating na ibang person, kaya hindi ka nag-antay. Or else, darating yung inantay mong person, that's why. Ano yung kailangan mo mag-grant? Ay, the will, yung sorting ras buhay, yung gaganda na yung takbo ng buhay mo, kasi parang gulong ng palad. Nasa taas ka na ng Wheel of Fortune. Yung yayaman ka na, yung maging abundant na yung buhay mo. Actually, guys, mahirap talaga mag-forgive, no? Mahirap, lalo kung ginawa ka ng unfair. Yung dahil sa pasakiman at dahil sa scheme and deceit, basta mga ganon, may ganon kasi. Kagaya na lang ang sample na ngari ginayuma ka para magustuhan mo, magustuhan mo yung isang tao, no? Tapos may jowa pala yun, no? Ginayuma ka lang, kaya ay hindi naman talaga nagkagusto ka doon, no? Ginayuma ka lang, kaya nagkagusto ka lang dahil sa gayuma niya, o ganun. Tapos pinakulang ka pa ng jowa niya, o sino may kasalanan doon? Yung nanggayuma. Hindi mo kasalanan yun eh. Yung nanggayuma ang may kasalanan doon, at yung sila ang may kasalanan doon. Or else ay nainggit sa'yo yung isang tao, insecure, tapos ginawan ka ng scheme and deceit. Ay, napaka-injustice nun, napaka hindi makakatwiran nun. Kaya parang minsan mayroong mga tao na mabigat sa kanila ang mag-forgive, maliban na kung mabigat, pero kailangan talaga mag-forgive. O kaya ay pag sa jowa-jowa lang, sa tingin ko, yung iniwanan ka ng jowa mo, dali lang mag-forgive niyan eh. Kasi you have to accept lang naman the truth na ayaw niya sa'yo, hindi kayo para sa isa't isa eh. Diba? Sa umpisa eh, parang mahirap matanggap, no? Lalo kung mahal mo pa o minahal mo. Pero pag naka-move on ka na, madali mo ma-forgive yun, no? Lalo kung may makilala ka ng iba, ganun. At may jowa ka na. Mga ganun na. Pero yung mga ganun kasi na ma-injustice at unfair na ginawa. O kaya yung ginawa yung, o kaya ginayuma yung jowa mo, diba? Kung ginayuma yung jowa mo, inagaw sa'yo, ginayuma. O yun, injustice din yun, di ba? Parang ang hirap mag-forgive din ng gano'n na ginawa ng injustice. Pero kung kusa lang talaga ng jowa mo, ayaw sa'yo, okay lang, di ba? Pero kung kunwari ginayuma, no? O ginawa nila ng witchcraft para lumayo sa yung jowa mo o yung asawa mo, mga ganun ba? Kunwari lang. Yun, talagang injustice yun. Napaka hindi makatwiran, no? Kahit talagang parang ang bigat, no? Ang bigat pagka mga ganun. Yung, ang bigat, o parang nagkakaroon ng resentment yung isang tao. Pero, kailangan pa rin mag-forgive, no? At ibigay na lang sa Diyos. Kaya, dito sa mundong to, kung hindi mahatulan yung mga gumawa ng injustice at evil, sa afterlife, no? Sa kabilang buhay, may parusa sa mga evil doers. Hindi mo maparusahan dito sa mundong to ng batas ng tao. Merong doon, meron sa kabilang buhay kasi nakikita yung lahat-lahat eh. Kasi kadalasan sa mga deceit and scheme yung ginagawa ng mga taong traidor. Yan. Wait lang. Yung swertein ka na sa buhay, yung papanig na sa yung luck, swerte. And also the will here. Makarecover ka na nga sa lahat ng mga, yung parang naging unstable ka, not secured, or hindi na tahimik yung isipan mo,
Hindi na relax yung isipan mo na para may mga problema, stress, ups and down, mga ganyan ba na pinagdaanan mo, makarecover ka na maging calm na lahat, maging stable, no? Kasi number 4, stability. Maging secured ka na, maging kalmado na lahat, no? Sa buhay mo, makarecover ka na sa lahat ng pinagdaanan mo na panatag na. O okay na yung maging buhay mo. Maging sortihin ka na sa buhay na maging maganda na yung buhay mo. Yan. And maging stable ka na talaga. Yan talaga yung number 4, stability. 4 again, no? Na maging stable ka na din financially, isip mo, buhay mo, financially, materially, maybe sa love life din, and mag-keep mo na kung ano meron ka na hindi na naruruwan, hindi na nawala, hindi na nasisira, hindi na nadi-destroy kung ano meron ka. Merong mga taong pag na-insecure na nainggit, they want to destroy you. Kasi may mga tao talaga unfair dito sa mundo to. Hilingin nila sa Diyos nila, Satanas, na i-destroy daw. I-destroy. Lalo na kung alam nila na side ka ng light. At hindi mo kinukonsente yung kanilang mga gawain, yung kanilang mga evil doings na against sa kanilang mga gawain. Kasi nasa side ka ng light eh. They want to destroy you. Kaya yung mga chosen one gusto i-destroy ng mga evil people, di ba? Kaya nga yung may mga mission from God and may mga destiny gusto nilang harangan. Kasi mayroon yung inggit, insecurity. Yung pagagahama nila. Mga gano'n. So ano pa, ang energy mo ngayon, emotion and intellect, you're powerful and strong yung personality mo, powerful, no? Powerful talaga kasi may face ng dragon, full of courage, balance, and walang imbalance sa iyong emotion and intellect. It's balance. Your personality is very courageous and strong. Yan. Ano pa? Ang energy mo ngayon. Intuition. Malakas yung intuition mo ngayon. Ano pa? You're ready. You're ready for fight. Harap-harapan na labanan. Gamit ang intuition. Hindi. Fight. You're ready for a fight. Parang may labanan na harap-harapan na you're both courageous and brave and strong. Pwede ka na panlaban, no? Pwede ka na panlaban. Pwede ka ng panlaban or ready ka na or pwede ka ng panlaban. Pwede ka ng panlaban. O, na kahit mag-isa ka. Ganun naman yung sa side ng God eh. Mga matatapang yan, no? Lalo may inner stillness and inner strength. At mag-isa ka lang, basta you stand up for what is right and you stand for the truth. Nanindigan ka sa kung ano yung tama at katotohanan. Yan pati, no? At sa side ka ng handa ka na sa labanan. Ikaw ang nasa side ng light. Liwanag sa side ng God. Kasi may kalaban ka. May makakalaban ka na sa side ng evil forces. Sa side ng devil. Ikaw yung parang pwedeng sabihin natin representative ng langit. No? Pwedeng ganon. O kaya ay ikaw ang chosen para sa pambato
pambato. Pambato ng kalangitan, no? At may pambato din yung side ng kadiliman. Ayan, parang ganun ba? Pero pwedeng spiritual ito o lahat na physical, spiritual o using your your abilities or kung ano man. Basta handa ka na sa labanan. Hindi lang intuition for sure ang gagamitin mo dyan. Ayan. Umulan. Buti nga hindi ako magdidelay. Umulan. Ano yung makakalaban mo na yan dahil handa ka na sa labanan. Anong klase yan siya? Yung makakalaban mo. Ano yung makakalaban mo na yan? Queen of Air. Ano to? Intuitive to. Nakakita din to ng ano ng may kakayanan to na makita yung mga hindi nakikita ng iba gamit yung intuition niya or abilities niya or psychic abilities or else ay pwedeng spirit din to na tong Queen of Air na to na hindi tao or someone sharp and clear, mabilis mag-isip din to, mga ganito. Queen of Air. Tao ba to si Queen of Air na to? Tao ba yan? Let's see. Hindi siya tao. Hindi siya tao. Spirito ba yan si Queen of Air? Spirito yan siya. Spirit sa reyna ng Queen Queen of Air. Reyna ng mga spirit sa sa himpapawid. Kasi kahit sa himpapawid may mga spirito yan. May parang kingdom yan sila dyan sa himpapawid. Yung akala ng iba nasa clouds yung langit. Hindi po nasa clouds yung langit o dun yung sinasabi natin langit na nakikita ng mata natin. Hindi dyan ang langit. Malayo ang langit. May nadaanan ka pang mga stars. Basta malayo ang langit. Malayo ang langit, guys. Hindi yung abot ng mata natin. Nakikita natin na may mga clouds at blue. Hindi yan ang langit, guys. Malayo. Kaya, di ba, talagang malakas yung bagsak ni na Lucifer nung nilaglag sila. As in, kasi hindi nga dito sa mundong to, hindi sa earth ang langit talaga. Yung langit na yung tinatawag na pleroma kung sa Gnosticism pa. Hindi. Malayo dito. Dahil sa vision ko, doon ako galing na bumaba ako dito. Dumaan pa ako sa mga star. Ang daming star na dinaanan ko. Tapos, may pakpak ka puti. Tapos, thin yung katawan ko. Ganun. Tapos, ang haba ng ang lakas ka ng impact pagbaba ko pero parang may mga nalagas ka na balahiboy. Sa pakpak nun Kasi puting-puti talaga ako. Puting-puti. Tsaka yung mukha ko doon sa vision ko. Parang, yung tinatawag na androgynous. Yung parang, yung combination ng babae lalaki. Ganon ang mukha ko doon. Hindi siya babae, puro babae talaga. Ganon ang mukha ko doon sa vision ko. At ang layo-layo noon. Hindi yun dito sa earth ang langit. Yung tinatawag na langit. Malayo yung langit. So yan. Dahil doon ko na sa vision ko nga. Vision man tao doon. Basta ganun.
Kaya may mga pinapadala dito. Kasi may mga mission nga, ganun. Nagaling sa langit. Ewan ko lang. Pero hindi naman marami. Mga pinapadala dito. Tapos nagiging tao, pinapanganak nila ang tao. Ganun. Ganun yan eh. Pagaling ka sa langit, may tanda ka niya, may ilaw sa ulo mo. Hindi naman makikita ng mga tao yan eh. Yung ilaw na yan na parang ano, sa anino yun makikita pagka sinaga ng araw. Parang yung mga pinadala na yan. Kasi ibig sabihin celestial being ka. Dati hindi ko pa alam yan eh. Kung bakit may mga ganun, may ilaw. Nakikita ko na sa ulo. May ilaw. May ilaw talaga. Makikita mo sa anino, sa ano, parang nakapaikot sa ulo na ano. Hindi yung parang sa angel na parang yung nakapatong na parang pagano na ilaw. Hindi yung nakaganyan siya na ilaw. Nakaganyan, nakaklo. Ganyan na ilaw. Yan ang nakita ko araw-araw, umaga-umaga sa dumadaan ako sa palayan. Pag pumapasok sa eskwela noon, tataka ako. Tanong ako ng tanong, bakit may ilaw? Ba't yung iba wala? Maliwanag talaga na ilaw. Sa anino ko nakikita. Makikita dun sa palayan. Yung reflect, diba yung anino, makikita dun sa palayan. Kasi may palayan dun sa amin sa may kalsada eh. Sa gitna ng palayan, dun yung kalsada. O makikita talaga dun sa palayan, no? At maliwanag kasi yung sinag ng araw. Klarong-klaro. Yung anino, sa ulo ng anino, sa ulo ng anino, may liwanag yan na nakaganyan, no? Parang naka-cloak na liwanag. Maliwanag. Ganon. Ganon yun. So, ano yung nakwento ko na yun. Don't worry, hindi ko gawa-gawa yan. Bata pa talaga ako, nataka na talaga ako. Ano yung spirit daw to eh. Spirit. Yan o. Spirit sa parang reyna ng spirit. Ano ba yun? May realm ba sa ano? Sa Kalawakan? Sa Kalawakan. Hindi yan Kalawakan. Queen of Air eh. May wala ba meron yan eh. Meron bang realm sa sino nga nag-guide ito? May spirit ba? May spirit. May queen sa ano, may queen sa spirit sa ano, sa Himpapawid, no. Pero may realm ba sa Himpapawid? Kaya may tinatawag na ano eh, may sinasabi na mga spirito sa hangin o spirits sa Himpapawid o sa basta merong realm. Merong realm. Kung napanood nyo yun sa Chinese, mga Chinese movie, di ba merong mga realm sa ano, sa bandang langit sila, sa may mga clouds, ganun. Yun ay mga spirito yun, guys. Hindi yun ginawa nilang gods. Tapos meron din silang mga gods na nasa, ewan ko, sa mga mountain at ganon. Yan. Pero hindi yun ang langit kaysa yung totoong langit. Malayo talaga ang totoong langit. Yung langit na kung saan si Jesus Christ at yung God. Malayo yun. Dadaan ka pa sa mga maraming stars. Kasi yun nga ang nakita ko sa vision ko na pinanggalingan ko. Char. Layo-layo. Hindi yung galing sa yung mga clouds na nakikita nating clouds. Hindi yun. Yun ay malayo. Yun, malayo talaga yun. Yung mga spirits sa Himpapawid, yan ay mga fallen angels natin. Ano ba yung mga fallen angels nila? Yung mga spirits sa Himpapawid. Yung mga may realm doon, mga fallen angels yan. Di ba merong mga spirits sa Himpapawid o sa air daw, no? Di ba? Tapos merong mga fallen angels din sa
Nung pinaglalaglag sila dito sa earth, di ba? Sa earth daw nilaglag, di ba? Yung fallen angels. Meron na naka-assign sa impyerno. Meron naman sa tubig. O di ba? Meron din sa lupa. At basta para bang may mga realm sila eh. Ayan. Alam niyo 'yon. Yun ang alam ko eh. O, di ba? Fallen angels yan sila, guys. So, raynahan ng fallen angels sa himpapawid itong makakalaban mo. Win eh. Di babae. Yan. Yan. Weird talaga yung mga nagkwento ko sa inyo kasi ako lang naman nagkakaroon ng vision ng ganyan. Ako lang naman may alam sa mga ganyan. Wala naman gaano may alam dyan sa mga ganyan. Kaya iba talaga dito nyo lang malaman yun, yung mga ganun. Pero at least totoo naman. Hindi naman gawa-gawa ko lang yan. Hindi yan gawa-gawa. Totoo yan. Well, ano yung message for you? Anong nag-guide dito ngayon? Kasi, ano to eh, kakaiba to eh, oh. May mga kalaban ka na spirits, reyna ng spirits sa impapawid. Di ba nung panahon ni Daniel, di ba hinarangan pa nga si Angel Gabriel na ng Prince of Persia, pero demonyo yun. Parang dark entity. Entity yun, yung Prince of Persia na yun. Kasi dito nga pinaglalaglag yung mga fallen angel. Kaya pinadalahan kay Angel Michael para may hatid yung balita dun kay Daniel. Yan. Yung message pala. Kasi si Angel Gabriel yung messenger, diba, ng God. Yun. Sino ba nagagay dito ngayon? Angel ba? Hindi angel. Sino nagagay dito ngayon? Holy Spirit pa rin ba? Holy Spirit. Baka Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit ang nagagay dito ngayon. Ayan. Ano ang message ng Holy Spirit sa'yo? Kaya alam ko, para at tanong ko kung ano message niya sa'yo, di ba? Ng Holy Spirit. Ayan. Ano message ng Holy Spirit sa'yo? Walk away, leave the unhealthy situation, and enjoy the new doors that open as a result. You know what, guys? Madami talaga sinungaling and capable na magsinungaling, na parang compulsive liar, na hindi sila nahiya magsinungaling. Pero, wag niyo akong igaya doon kasi honest talaga ako. One ba naman ako eh, roaster pa. Hindi kasi ako mahilig magsinungaling. Yung gagawa ko ng kwento. hindi ako ganun. One, birthday ko, one. O mga honest lang, one. Roaster pa ako. Char. Totoo naman, roaster ako. Uno. Napaka-honest naman, one. Pinanganak ng one. Hindi yan mahilig magsinungaling. Matapang lang talaga. Kasi strong yung personality. Pero, hindi mahilig magsinungaling. Hindi sinungaling ang mga one. Ganun. Depende din siguro sa combination. Pero sa akin, napaka-honest ko. Walk away, leave the unhealthy situation, and enjoy the new doors that open as a result. Well, it doesn't matter naman kung maniwala ka hindi, pero I'm telling you here the truth, no? Na hindi yun gawa ko lang. It's based sa kung ano yung totoo. Totoo lang. Doon lang ako nagbabasa. Kung ano yung totoo. Okay? May dapat kang iwanan na unhealthy situation para ma-enjoy mo yung new doors, no? At i-enjoy mo yung new doors, no?
At may mag-open na new doors, no, pag iniwanan mo yung unhealthy situation. At may enjoy mo yun, no, yung new doors na yun, yung magbubukas ng pintuan. Dahil pag may iniwanan ka na unhealthy situation, iniwan mo yung unhealthy situation, may magbubukas na new doors daw. Yan. Like what? Anong unhealthy situation yung iwanan mo? Eight of Pentacles. Pwedeng trabaho mo na tuloy-tuloy yung ginagawa mo. O ano man yung tinatrabaho mo na tuloy-tuloy. Ano to 8 of Pentacles ditong ginagawa mo na tuloy-tuloy? Ay, yung ano, yung hindi ka nagiging courageous, hindi naging buo yung loob mo. O ginagawa mo yan ng tuloy-tuloy na hindi ka nagiging courageous, hindi buo yung loob mo na i-pursue ang mga gusto mo. So, kailangan mo talagang maging courageous. Kailangan mo lakasan ang loob mo na maging buo yung loob mo para ma-pursue mo yung mga goals mo. Yan. Kasi tuloy-tuloy yun na parang nag-hesitate ka. Kulang ka sa lakas ng loob na i-pursue ang mga gusto mo i-pursue sa buhay, mga goals mo, ambition mo, pangarap mo. Ano pa dapat mong iwanan na unhealthy situation? The Tower in reverse. What's with the Tower in reverse here? Ay, yung umiiwas ka para hindi umiiwas ka sa distraction, sa yung may mag-end, may ma-destroy, iniwasan mo yun. Ayaw mo may mag-end, may ma-destroy sa buhay mo, sa part ng buhay mo. Halos lahat naman, di ba? Pero kailangan mong harapin kasi yun yung mga challenges na yun para magkaroon ng new beginning, para matapos na. O yung kung merong nag-end na hindi mo, iniwasan mong tanggapin, no? Na mag-end na yan, matapos na. O tapos na, pwedeng ganun. Iniwasan mong isipin yun. Ayaw mo matapos yun. Ayaw mo tanggapin na tapos na yun. Yung mga ganun ba? Like sa relationship. Ayaw mong tanggapin na tapos na yung relationship na yun. Gusto mo pa magkaroon ng new beginning. Yung gano'n, it's unhealthy situation na niiwasan mo yun dahil gusto mo peaceful yung isipan mo. Kasi parang hindi mo pa matanggap. May mga ganun ba? Ano naman ang tungkol dito kay Queen of Air na to? Na mga kalaban mo. Fallen Angel yan. Fallen Angel daw yan si Queen of Air. Queen of Air. Diba? Fallen Angel. Ay, nulit ko lang ata, no? Fallen Angel yan. Kasi nung nilaglag yan sila dito sa mundo, merong sa hangin ng mga fallen angel, nasa air na sila eh. Meron din sa lupa, meron sa impyerno, meron sa alam ko meron sa lupa eh. Meron sa mga spirits of nature, ganun ba tawag. Tapos meron din sa dagat din eh. Diba yun yung mga marine spirits? Yan na yun ata. Ewan ko kung yan na yun. Basta meron yan, marine spirit yung tawagin. Basta meron yan sa dagat. Meron din yan.
So, yan na yun, yung Queen of Air. Yan na. Makakaharap mo. Ready ka na, handa ka na. Labanan with Queen of Air. Okay? Queen of Air. Ang mission sa from God, hindi basta-basta yan, may mga labanan yan. Yung totoong mission from God, labanan, no? Balasan labanan, laban sa devil, evil forces. Okay? At hindi mangungonsinti ng evil yan. Evil doers. Kaya madami nagagalit sa mga mga ganyan like sa Chosen One, Sugo. Kasi pag nasa side ng God, may integrity yan. Honest yan. At panindigan sa tama yan. Kahit mag-isa lang siya, basta alam niya sa tama siya. Diba? Ganun yun. Like me. Like me, nakita niyo ko, kahit madami yung galit sa akin, pero nanindigan ako sa kung ano yung tama at totoo. I stand up for the truth and what is right, because I know that that's the right, that's the truth. So yan. May iba yan. Kahit mali yung iba, kahit evil, pag maraming pera, pag powerful society, doon sila kakampi. At kadalasan, kung saan marami, doon sila kahit masama, kahit na papunta impyerno pa yung dinadaan nila, doon sila, kasi doon marami daw eh. Tingin nila doon yung safe. Hindi sila independent. Hindi sila nanindigan sa kung ano tama. Parang lumalaylo-laylo lang talaga. Sa bagay. Parang natatakot yun sila eh. Natatakot sila to stand up for us right. Ayaw nilang magka-problema. Pero ibahin na ang mga tao. May mga mission from God. At ma-independent yan. Bata pa lang ay mga inano na kami, hinubog na kami na maging independent to stand up alone, na maging strong, matatag, halos puro pagsubok and ups and down ang pinagdadaanan kasi sinusubok mo eh. Ganun yun. Hindi yung para yumaman, hindi yun ang niyan, path niyan. Iba to kasi may mga kalaban, no? Yan ang may mga mission from God, may mga kalaban. Hindi para yumaman, magpayaman dito sa mundo to. At yung nagbibigay ng kayamanan dito sa mundo to, devil, hindi naman galing sa God yan kadalasan. Kung bibigyan ka ng God na at ni Jesus Christ ng kayamanan, ay deserve mo yun, okay? Pero kung merong mga tao kasi na yung kayamanan ay galing sa devil, at kadalasan na nagbibigay ng kayamanan ay devil. Devil talaga. So yan. Pero kung payamanin ka ng God, why not? Diba? Walang masama dun. Galing naman sa God eh. So, ano yung message pa for you? Pregnancy, the birth of a child brings great blessings to you in the world. Kung babae ka, mabubuntis ka. At magdadala yung anak mo ng great blessings sa'yo at sa mundo. Kung lalaki ka, ay yung person mo mabubuntis, diba? Sa yung anak. Dangan sa iba. At itong sinasabi ko dito, hindi ito pang manipula. Dahil hindi naman kasinungalingan to. Yung manipulation na tinatawag ay kasinungalingan. Yung sinasabi ko dito ay katotohanan.
And hindi to manipulation. Para sa mga mahilig magsinungaling at compulsive liars at manipulative, sabihin nila yan, ikalat na manipulative. Hindi yan manipulation dahil yun ay totoo. Hindi naman yan kasinungalingan. Manipulation is made of lies and deception, di ba? Manipulation ay pang-deceive sa side ng evil forces yan. At ang manipulative na tao, mahilig magsinungaling yan. Mahilig gumawa ng kwento. Actually, hindi ko naman kailangan i-defend ang sarili ko eh. Kaso lang, I'm just explaining it to you. What is right from wrong? What is real from fake? What is real from manipulation? What is the truth? What is the reality? Yan. So, ito, si Queen of Air na to, ano yung susugod sa'yo? Sugod yan. Susugod yan sa'yo. Kaya handa ka na sa labanan. Ano yan? Papatayin mo to sa Queen of Air? Walang angel yun eh. Mukhang hindi. Anong gagawin mo dyan? I-bind mo si Queen of Air? Sa hell? Char. I-bind siya sa hell. Si Queen of Air. I-bind sa hell. Gano'n ang mga mission na anak. I-bind sa hell. Actually, yung mga ganyan na, malalaman mo na lang yan, no? Dahil i-guide ka ng angel niyan kung ano ang gagawin mo na celestial beings. How to defeat Queen of Air, which is fallen angel to. O reyna ng fallen angel sa himpapawid to. Si Queen of Air. Yan. Yan. So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading. Dagdagan ko kaya. Sino yung magiging partner mo na magkaanak ka? Upright ba itong 9 of Pentacles? Yeah. Someone, pero single to. And, ano na siya eh, komportable na may-send a message kasi tingnan nyo may ibon sa likod. No? Courageous na siya and stable siya, komportable na i-message ka niyan o kontakin o ready na siya na makipag-communicate sa'yo kung you're not together right now or kilala mo na hindi or stable lang talaga and abundant o komportable yung buhay niya with the 9 of Pentacles energy. Independent yan siya na person. Ay, mag-offer ng cup of love yan. Hindi magsasucceed tong itong nagpapadelay dito. Gusto nila i-delay. May gumagawa ng scheme and deceit para i-delay yan. Hindi magtatagumpay yung gusto magpa-delay nitong offer nito ni 9 of Pentacles sa'yo. Yan. So, ito na lamang for collective reading, guys. Or kung ano man ang offer niya sa'yo, no? Kung hindi man cup of love, ay basta may offer yan siya sa'yo. Karelasyon mo man ngayon kung hindi, basta may offer yan.